Sa araw na ayon, hinatid ako ni Hector. Ayaw ko naman sana. Kaso mapilit siya at makulit. At hindi lang pangungulit ang ginagawa niya. Halos ipangalandakan niya pa sa buong school na tinatanggihan ko ang pagmamagandang loob niya sa paghatid sa akin. Kung ayaw mong ihatid kita, hindi naman kita pipilitin. Pero kasi hindi ko alam kung bakit ka aayaw. Anya habang dumadaan ang ibang tao na panay ang sagap ng bagong tsismis galing sa mga pinagsasabi niya. Umirap na lang ako. Okay, fine. Whatever. Tumahimik ka nga. Ngumisi agad siya at kumindat. Alam niya na yata kung ano ang makakapagpabago sa isip ko. Iyon ay tuwing hindi siya tumatahimik at naririnig iyon ng mga tao sa paligid. Siyempre, pinagpipistahan na nga kami ng mga issues dito. Dadagdagan niya pa. Anong sasabihin ng ibang nangangarap sa kanya? Na nagmamaganda ako at nagpapahard to get? Litsi talaga. Hinawi ko ang buhok ko. Kasabay kaming naglakad ngayon sa corridors. Naka-jersey pa rin siya at nakatingin sa akin habang ako ay diretso ang tingin at nakataas ang kilay. Okay ka na ba talaga? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Wala na bang masakit sa'yo? Wala na. May gusto ka bang kainin? Anong gusto mong gawin? Tanong niya. Natigilan ako sa paglalakad at tiningnan ko siya ng nakaismid. Mukha siyang seryoso sa mga tinatanong niya. Hindi ko na tuloy alam kung maniniwala na ba talaga ako sa sinabi niya o hindi. Gusto ko siyang tanungin. Gusto ko siyang tanungin kung alam niya na ba ang tungkol sa labanan ng lupain namin. Gusto ko siyang i-corner. Gusto kong malaman kung ano ang saloobin niya rito, pero hindi ko alam kung paano magsisimula. Chiska, parang hindi yata tama. Siguro dapat kailangan mo pang sagarin ang pasensya niya. Muntik na siyang sumuko nang napahiya siya sa harap ng mga nasa squad. Ngayon, mas lalo mo pa dapat siyang subukan. Humalukip-kip ako at umupo sa pinakamalapit na bench. Oh, akala ko ba uuwi na tayo? Tanong niya. Ayoko, dito na muna ako. Sabay tingin ko sa soccer field. Kitang-kita ko ang mga kasamahan ko sa cheering. Nagpa-practice pa rin sila hanggang ngayon. Kung sa bagay, alas 4 pa naman at medyo mahaba pa ang oras nila sa pagpa-practice. Pinahintulutan lang ako ng trainer na maunang umalis dahil masama ang pakiramdam ko kanina. Anong gagawin natin dito? Tanong niya habang nakatayo sa gilid ko. Kung gusto mo nang umuwi, edi umuwi ka na. Basta gusto ko dito. Sabi ko. Okay. Anya at marahang umupo sa tabi ko. Napatingin ako sa kanya gamit ang matalim kong tingin. Naabutan ko pang nakangisi siya at unti-unting napawi ng nakitang kunot ang noo ko. Huwag kang ngang tumabi sa akin. Sabi ko. Bakit? Ano bang problema sa pagtabi ko? Hindi naman ito ang first time na magkatabi tayo. Anya. Bahagya akong lumayo sa kanya. Nakita ko sa gilid ng aking mga mata ang pagsimangot niya. Hinayaan ko na lang siya at agaran akong nag-isip ng maaring ipagawa sa kanya. Hector, inuuhaw ako. Sabi ko. Oh, anong gusto mong inumin? Tanong niya. Mountain Dew. Sagot ko. Tumayo agad siya. Tara sa kantin. Anya at naglahad pa ng kamay. Tumingala lang ako sa kanya ng nakanganga. Ayoko. Kumunot ulit ang noo niya. Ikaw na lang ang pumunta. Bilhan mo na lang ako. Sabi ko sabay kuha ng pera sa bulsa ko at lagay doon sa nakalahad niyang kamay. I'm not poor, Chiska. Utas niya at nilagay pabalik sa kamay ko ang pera ko. Ilang segundo akong na-offend sa ginawa niyang pag-irap at pagbalik ng kanyang pera.
Inilapag niya sa tabi ko ang bag niyang sumisigaw ng isang mamahaling brand ng panlalaking sapatos. Fine, sabi ko. Pati pagkain, pakidalan ako. Anong gusto mo? Tanong niya. Kahit anong nakahain. Sabi ko habang ginagaya ang narinig ko sa kanya noong una naming pagkikita. Umangat ang kanyang labi at yomo ko. Tinukod niya ang kanyang kamay sa bench na inoopuan ko. Bahagya akong napaatras dahil sobrang lapit niya sa akin. Napakurap-kurap pa ako. Seeing Hector's face this close give me too much emotion. Hindi ko alam kung naghuhurumentado ba ang puso ko o nagrereklamo dahil malapit na itong mag-heart attack. Wagas kong makapagrigo doon ang traidor kong puso. Hindi ko na alam kung bakit ngayon, hindi naman ako kinakabahan o ano, at wala naman siyang ginagawang makakapagpaalboruto sa akin. Ang alam ko lang ay tuwing nandyan siya at malapit sa akin, hindi ko na makontrol ang sistema ko. Alam ko ang style na to, Chiska. Anya sabay tingin niya sa may bandang kaliwang gate. Nakita ko rin ang pag-igting ng bagang niya. He smells so good. His jawline is perfect. Pati ang hati ng labi niya at ang tangos ng ilong niya ay perpekto. Hindi siya tao, I'm pretty sure. Diyos siyang nakikihalubilo sa mga taong lupa na tulad ko. That's probably why my heart is beating this fast and this loud. Aalis kapag kaalis ko. Bumaling siya sa akin at kinagat niya ang kanyang labi. Nang hina ako. I've seen Alegria, its hills, the pine trees, the vast fields, and the pleasant views. But certainly Hector de la Merced was the best view in Alegria. Huwag mo akong susubukan, Chiska. Bumaba ang tingin niya at agara naman itong bumalik sa mga mata ko. Bakit ko naman gagawin iyon? Tanong ko. Yes, that was my plan. But right now, I want to stay in this moment. Tumayo siya ng maayos. Nakahinga rin ako ng maayos. Hindi pala ako humihinga habang ginagawa niya iyon. Kaya sobrang na-relibo ako sa paglayo niya sa akin. Gayunpaman, ay hindi pa rin nagawang huminahon ng puso ko. Hello? Anya sa cellphone niya. Tumalikod siya sa akin at nakapamayawang ang isang kamay niya habang may kung sinong kausap sa cellphone. Mang Elias. Mang Elias? Yung driver nila? Nasa labas na ho ba kayo? Tanong niya. Mabuti. Pakibantayan po baka tumakas si Chiska Alde. Bibilhan ko ng soft drinks. Bahagya siyang natigilan sa pakikinig kay Mang Elias. Wala naman po siyang atraso sa akin. Nanliligaw po ako at ayaw niya, kaya baka tumakas ito. Pakitingnan po riyan. At agad binaba. Natapos ko na ang galit na pagbunot-bunot ng iilang mga damo sa baba ng bench. Sinamahan ko pa ayon ng bato at kaunting lupa. Nang bumaling siya sa akin, nang nakangisi ay agad siyang umilag at tumakbo palayo dahil tinapon ko iyon sa kanya. Buisit ka, Hector! Mura ko habang siya ay kumakaway palayo. Sobrang init ng pisngi ko habang minumura siya ng pabulong. Binugbog ko na rin ang bag niya sa sobrang galit ko. Halos mapaiyak ako sa inis. Tumingin ako sa labas at nakita ko ang driver nilang si Mang Elias na sumisindi ng tabako habang pinagmamasdan ako sa kinauupuan ko. Lintik talaga, nakakawalang ya si Hector. Sabi ko, kaya naman ay wala akong nagawa. Hinintay ko siya. Dumating siyang may dalang nakasilofin na Mountain Dew. Bumili din siya ng kanyang Gatorade at may dala pa siyang maraming pagkain tulad ng burger, cheese stick at kung ano-ano pang ibinigay niyang lahat sa akin. Nanliit ang mga mata ko sa Gatorade na hindi pa nabubuksan. Kung hindi kita maiisahan, pues papahirapan na lang kita. Palit tayo.
Sabi ko sabay turo sa Gatorade niya. Ha? Tumaas ang kilay niya. Akala ko ba gusto mo ng Mountain Dew? Ayoko na. Sawa na ako sa bundok. Gusto ko niyan. Tumawa ako. Kumunot ang noo niya at para bang hindi niya na-gets ang sinabi ko. Akin na nga. Hinablot ko iyon sa kamay niya at ipinalit ko ang Mountain Dew doon. Agad ko itong binuksan at ininuman. Ngumisi ako sa kanya at kumindat. Okay, ano pang gusto mo? Tanong niya sabay kuha sa bag kong nasa bench. Ngumuso ako. Hindi siya nainis? Siguro minor lang iyon. Ano ba itong mga binili mong pagkain? Ni isa, wala akong nagustuhan. Sabi ko habang naglalakad ng pinapalipad-lipad ang braso ko. Happy siya lala. Patay ka sa akin ngayon, Hector. Mahal mo ako ah. Walang dahilan kung bakit mahal mo ang isang tao ah. Tingnan natin kung hindi ka ba magkakaroon ng dahilan kung bakit mo ako aayawan. Ano ba kasi ang gusto mo? Medyo malumanay niyang tanong habang tinitingnan ang mga pagkain sa kamay niya. Kung sasabihin kong spaghetti, ham, o kung ano-ano pa, baka mamaya papalutuan niya pa ako sa cook nila, kaya nagkibit balikat ako. Gusto ko ng mga prutas. Hello, may period kaya ako. Kailangan ko ng healthy foods. Sabay tango ko. Pero yung dala mo, ano yan? Cheese stick? Tumawa ako. Kumunot ang noo niya. Papalabas na kami ng gate ngayon. Naghanda na rin si Mang Ilyas para sa pagsakay naming dalawa. Maging siya ay inirapan ko na. Kasabot ito ni Hector. Kalaban siya. Actually cheese ka. Anya nang nasa loob kami ng sasakyan. May dala akong prutas sa likuran. Ipapadala ko dapat sa iyo talaga ito ngayon. Ngumisi siya at kumindat sa akin. Iyong ngisi ko kanina ay napawi na lang na parang bula. Ipapadala? Nilingon ko ang likod ng kanilang jeep at nakita ko ang mga basket na may lamang mga prutas. What in the world? Buti pinaalala mo. Mang Ilyas, patulong ako mamaya ipapasok natin to sa kanilang bahay. Ganon pala pag may period. Pwedeng pakopya ng kalendaryo mo sa pagpe-period ng sa ganon ay malaman ko kung kailan kita bibigyan ng prutas. Natulala ako sa sinabi niya. May strawberry dyan, marami. Hindi kasi ako kumakain ng strawberry. Ikaw, mahilig ka sa strawberry? Walang pumapasok sa kukote ko dahil sa sinabi niya. At mas lalong walang pumasok sa kukote ko nang naaninag ko na ang bahay namin. Kitang-kita ko pa si mama na nagwawalis ng patay na dahon sa aming bakuran. Tumayo siya ng maayos nang nakitang dumating ang sasakyan ni na Hector. Nakita ko ring mabilis na lumabas si Tia habang dala-dala niya ang bilao. Sumigaw pa si Tia at mabilis ding lumabas si Papa at Tio na parehong may dalang sasabunging manok. Halatang sa pagmamadali ay hindi na naiwan pa ang trabaho. Kumabog agad ang puso ko sa kaba. Ngunit si Hector at Mang Ilyas ay mabilis bumaba at inisa-isa ang mga basket sa likuran. Ano pang hinihintay ko? Mabilis din akong bumaba bago may atakihin sa mga kapamilya ko. Agad akong kumaway nang sa ganon ay makita nila ako. Chiska! Halos mapao si mama nang isigaw niya ang pangalan ko. Tumakbo pa ito sa gate at pinagbuksan ako. Mama! Anong ginagawa ng Dila Merced na iyan dito? Pagngangalit niya. Ma, calm down. Hindi ko pa ito napag-isipan. Ano? Kukunin niya na ba sa atin ng lupa? Craig! Sigaw agad ni mama. Mabilis ding lumabas ang kapatid ko at ang pinsan kong si Titi. Pareho silang laglag ang panga. Iminuwistra ko kay Craig na tulungan si Hector at Mang Ilyas sa pagdidiskarga ng mga basket. Hindi po. Calm down mama. Sabi ko sabay hawak sa kamay niyang nanginginig sa braso ko.
Magandang hapon po. Nakangising bati ni Hector nang biglaan siyang pumasok sa bahay namin. Dala ang isang basket ng strawberry. Ano ginagawa mo dito? Sigaw ni Mama sabay turo kay Hector. Napawi ang ngiti ni Hector sa sigaw ni Mama. Mama! Sigaw ko sabay baba sa kanyang nakaturong kamay. Nanliit ang mga mata ni Mama. Pinahid ni Hector ang kamay niya sa kanyang jersey at naglahad ng kamay. Seryoso niyang tiningnan si Mama. Maging ang nakatungangang tiya, tiyo at papa ko ay kanyang pinasadahan ng tingin. Ako nga po pala si Hector de la Merced. Nandito ako para ligawan ang anak ninyo. Dinig na dinig sa boses niya ang otoridad. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya nga ang hari dito. Nakakapanuyo ng lalamunan ang kanyang boses na umaalingaw-ngaw sa buong bakuran namin.